Magandang hapon sa lahat mga kois, no? Sa araw na to mga kois, nandito tayo ngayon sa LTO Valenzuela. Sa oras na alas 4 ng hapon. Alam mo ba kung bakit tayo nagpunta ng hapon dito mga kois? Kasi mas maganda rito magparehistro ng hapon na, no? Wala na schedule ng mga emission dito. Napakaganda rito pag nagpunta tayo ng hapon kasi kukunti na lang yung tao. Kita mo, solong-solo na natin, di ba? Yan. So yan nga pala yung una natin gagawin. Pupunta tayo sa likod ng LTO ng Valenzuela. Nagbayad nga pala tayo dito guys ng 560 sa unang first step na to na pagpaparehistro natin, no? Ito yung unang step. Yan, dyan lang tayo kailangan dumaan na yun sa taas para makatawid tayo dun sa kabila after natin magbayad, no? Maganda magparehistro dito mga guys kasi napakabilis lang. Hindi katulad sa iba na kailangan pa pagpunta mo kung tatanungin ka pa kung meron ka ba schedule. Dito sa Valenzuela City guys, ganun kabilis. Hindi na kailangan ng schedule. Kung kailan mapapaso yung rehistro ng motor mo, pwede mong dalhin sa araw na yun, mapaparehistro ka. Nga pala, pumupunta ako rito ng hapon, hindi ako nakikisabay sa umaga, sa tanghali kasi sobrang dami ng tao. So ayan nga, nagpunta tayo dyan ng alas 4 ng hapon, kita mo naman, dadalawa na lang kami mga koy. So di ba? Hindi ka pa nakikisiksik sa maraming tao. Pasya, bantayan mo si Bibe. Oh, ayan na mga guys, di ba? Ayan nga pala yung luwag ng nila diyan mga guys, so area na 'yan, no. So ayan, bago ka nga malapagpunta dito mga guys sa LTO, kailangan mo i-check yung motorsiklo mga guys kung gumagana ba lahat ng ilaw. Brake light, signal light, lahat yan mga guys. So ayan, after natin do mga guys, pumasok na tayo dito sa loob ng LTO. So ayan nga lang yung mga taong naabutan natin mga guys, no. Wala nang pila sa taas. So ayan, tapos na tayo mga guys sa loob ng 30 minutos. Nakapagparehistro na tayo. O ayan na yung ating binayaran mga guys dito sa pangalawa naman sa LTO is nagbayad tayo ng 259 pesos. Tapos yung unang step ay nagbayad tayo ng 560 pesos. So ayan mga koy, so after 30 minutes tapos na tayong magparehistro. Bago nga pala ako nagpunta ng LTO mga koy, ako'y kumuha muna ng insurance sa may Cebuana. Hindi ako kumukuha ng insurance dito sa may mismong LTO mga koy kasi ang LTO, ang insurance kasi nagkakalaga ng 550. Sa Cebuana naman mga koys, yan yung ating insurance. So nagkakalaga lang ng 300. Sa motor lang ang koys na insurance. Hindi na ako nagpapasama sa personal incident kasi may insurance naman kami sa angkas. Nga pala koys, idadagdag ko na to. Dito nga pala natin makikita yung ating next renewal ko hanggang kailan yan, no? Yan, hanggang January 7, 2025 na. Yan yung makikita, no? Sa mga hindi alam kung saan nakikita yung next renewal, dyan lang yun sa OR, yung nasa baba. Yan, di ba? Tapos nga pala mga kois, pinaserox ko na yung OR at saka yung CR, pinagsama ko na sa isang coupon ban para yan yung ating dadalhin sa motor para pag na-checkpoint tayo, yan lang yung ating ipapakita. Hindi na natin kailangan magdala ng marami o dalhin pa yung original na CR, baka mawala lang, no? In case na manakaw yung motor natin, kasama pa yung CR, di ba? Kailangan hawak mo yung original, kaya kailangan mo itatabi yun. Pag pupunta ka sa LTO mga kois, kahit yung Xerox lang, yan lang ulit dadalhin mo pag magpaparinyo ka na. Okay na yan mga kois, papakopya mo lang ng 2 Xerox copy yan. Kasi kukumpiskahin nila yan kois. Yan. So ayan lang nga lang mga kois. Ito lang yung ating mga short videos na ginawa ngayon mga kois, no. Yan lang muna ang inyong babahagi ko sa ngayon sa inyo. Pa-subscribe ako ng channel ko mga kois. Maraming salamat.